So siyempre, huwag natin kakalimutan yung pinaka-OG natin dyan sa Union, ano? Yung Union Obrera Democratica na yun, na sinimulan ni Natatang Isabelo de los Reyes. Mabuhay ang mga manggagawa. May ka-MU ka ba? Yung bang tipong paholdingan mo tuwing Mayo 1 kung kayo ay nagpoprotesta dyan sa lansangan para ipagdiwang ang araw ng paggawa. Andandi mo, huy! Alam niyo mga tropa at mga beshi, kung tayo ay nagdiriwang ng Mayo 1 ng Labor Day, maganda rin na alam natin kung ano yung kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Alam niyo ba na noong unang panahon, ang mga manggagawa ay nagtatrabaho ng 10 to 16 hours a day. Sobrang paghihirap sa paggawa at pagtatrabaho. At alam niyo ba na noong 1886, bilang pagtutol sa ganitong klase ng kondisyon ng paggawa, ay nagprotesta ang libu-libong mga manggagawa sa Chicago at kanilang minumungkahi ang 8 hours na pagtatrabaho. At parte ng malawakang protesta na ito ay ang rally na naganap noong May 4, 1886 doon sa Haymarket Square, kung saan mayroong isang tao ang nagbato ng bomba sa hanay ng mga kapulisan. At yun, nagkaroon na ng kaguluhan at maraming pulis ang namatay at ganoon din maraming sibilyan. Hindi natukoy kung sino ang naghagis ng bomba, pero noong November 11, 1897 ay hinatulan ng parusang kamatayan ang mga anarkista na si August Spies, isang kilalang editor at tagapagtaguyod ng anarchism at karapatan ng mga manggagawa. Si Albert Parsons, dating miyembro ng Knights of Labor na naging prominenteng anarkista. Tapos si Adolf Fisher, aktibong organizer at manunulat para sa anarkistang kilusan. Tapos si George Angel, kasapi ng anarchist circle sa Chicago. At si Louis Ling, ang batang anarkista na inakusahan na siya yung gumawa ng bomba, ay namatay naman sa loob ng bilangguan. At alam niyo mga tropa at mga beshi, pagkatapos ng insidenteng ito ay naipatupad yung 8 oras na pagtatrabaho ng mga manggagawa natin. At hanggang ngayon, lalo na dito sa Archipelago, ay patuloy pa rin na nakikibakay mga manggagawa para sa kanilang mga karapatan at sa kanilang mga kagalingan. Kaya nga ang hirap intindihin ang hirap pang unawain na yung kasalukuyang cost of living natin ngayon ay talagang napakataas at napakamahal kumpara mo doon sa sweldo ng mga manggagawa na meron tayo. So hanggang ngayon, hirap na dagdagan yung sweldo ng mga manggagawa natin. At ayon doon sa lumalabas diyan sa mga news ay si Recto daw, si Batman daw ang isa sa dahilan na pumipigil sa pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa natin sa Kongreso. Pero alam niyo naman, walang kumpirmasyon at walang mga news na nakikita. Pero kung tutusin natin, titingnan natin yung ideya, ang pakialam naman ni Recto doon sa paggawa ng batas sa Congress at sa Senate. Magkaiba naman ang kapangyarihan yung dalawang branch ng government na yan. So anyway, so hanggang sa ngayon, ang hirap intindihin ang lohika ng batas na kung bakit hanggang ngayon ay hindi nabibigyan ng katarungan ng justice yung mga manggagawa sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang mga sweldo nang sa gayon ito ay makahabol sa kasalukuyang cost of living.